we pray. In Jesus' name. Amen. Okay. Sa sequence ng dinadala po nating mga aral mula sa salita ng Diyos, still we are in quarantine. Medyo nakakainip na. Inip na. Gusto na natin lumabas talaga. More on ano pa tayo? Kasi live streaming, we are very few, social distancing, we observe, and we are only a family. And through live streaming, nare-reach out natin sa kanya-kanyang mga bahay ang ating mga kapatiran. So I hope hindi ko man kayo mabanggit, mga kapatid. Continue to listen and learn with me through the word of the living word of God. Ang mga pinag-aralan natin nung nakaraan, pang third Sunday na to, yung sunod-sunod na tatlong Sunday, ang una ay we studied about the old and new wine skins, na sa pangangaral ng pure gospel of Paul, marami ang mga very religious and believers of God were stunned. Parang nagulat sila at ang hirap nilang tanggapin ang mga pagbabago, ang katuparan ng kaganapan ng New Testament. So, kaya nga si Paul ay patuloy na nagpapaalala doon sa pag-aaral natin na yon, that if any, even an angel who preach other gospel, other than that we preach to you, sabi niya sa taga-Galatian, will be accursed. Kaya binibigyan niya ng diin talaga. This is a new wine skin. At sa kanyang pangangaral, kung nakikita niyo yon, kunting recap, sa Acts 13, verse 40 and 41, sabi niya, sana wag maganap ito na sinasabi ng ating mga propeta. Marvel, sabi niya ganon, that I will doing a new thing and you will not believe it. Even one will tell you. Kaya yun yung kanyang paalala bago niya iniwan yung lugar. And then, sinalubong siya ng persecution after persecution. Pero nagpatuloy si Paul sa pangangaral at patuloy niyang dinadala ang Ebanghelyong nakuha niya mismo personal sa ating Panginoon. The next study na ating pinag-aaralan, medyo doctrine na lang po muna tayo ang preaching sa kanalan. Pagka nasa congregation na talaga tayo, mas maganda yun eh. So, in doctrinal studies, the second Sunday na ating pinag-aaralan is a study about communion. Yan, the real meaning of communion. And we are blessed to know what are those mistaken notion na naipamana sa atin ng ibang mga nakuha nating katuruan sa mga churches. We studied very carefully at dito nakita natin kung ano yung kahulugan talaga at ang pinapaingatan kung ano ang proper way of celebrating the Holy Communion. Today, eto na tayo. Hallelujah. We study about forgiveness of our sins. Yan. Napakahalaga po ng tinatawag nating pag-aaral dahil ito ang may kinalaman sa inyo, sa akin, because we all have sinned. Good understanding the wholeness of God's forgiveness will result to a life of freedom and victory in our Christian life. Hindi lingid sa inyo that there are some brothers and sisters in the Lord na parang always burdened, na they do not find liberty about Christianity, at ang nakita nila para na lang laging sin consciousness sa buhay nila. So let's study about God's forgiveness, what really this mean to us. Buksan natin ang ating Bible sa 1 John chapter 2, okay, verses 1 and 2. Doon muna tayo magsimula. Okay, 1 John chapter 2, 1 and 2, and we will read. Okay? Is this, where is verse 1? Nasa punang pagkat. Tama. Verse 1.
Okay, the test of knowing Christ. My little children, these things I write to you so that you may not sin. Ayan. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And He Himself is the propitiation for our sin, and not only ours, but also for the whole world. Wow! It's a very precious verses na atin pong binasa ngayon. This study, talagang masusing pinag-aralan ng iyong lingkod, lead me to give legacy. I repeat, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang sa ating sarili kaalaman, but with that pursuit of giving glory to what Jesus Christ done on the cross of Calvary. Na nababaliwala o unti-unting nakakalimutan dahil sa tagal ng panahon, but what does really Christ accomplish on the cross of Calvary? Jesus Christ at the cross of Calvary, lagi natin makita sana yun. So dito po, makikita natin, many people were accustomed na laging sinasabi na nasa Christian family na siya pagkatapos, pero itinuturo yung tinatawag nating confession. Actually, ang mga Roman Catholics nga, linggo-linggo, kailangan mong pumunta sa kumpisalan. Tapos magkukumpisal ka ng kasalanan mo. Bakit? Itinuro kasi talaga yan ng tradisyon. No? Sa atin naman, sinasabi natin, hindi na tayo nagkukumpisal sa tao, nor sa pare. We confess our sins to God. Walang masama po doon. That is good. Pero, ang tanong, eto ang tanong, what if you cannot confess and you die? You done wrong. You uttered wrong words. Natulog ka. Bigla. Linawin po natin, nagkaroon kayo ng misunderstanding ng mister mo o ng mga anak mo. You uttered bad words, no? Wrong words. Di ba kasalanan yun? Pagkatapos natulog ka, hindi natin hinihingi, ang iba natutulog, hindi nagising. Kaya sabi ng iba, mas mabuti raw yung walang tulog kaysa sa walang gising. Mas mahirap daw po yun. Oh, look at that. We are told to repent and confess on our sins. Actually, totoo yun. When we preach the gospel, eto nga ang preaching ni Peter sa Acts chapter 3 verse 19. Pwede natin basahin yun. Okay? Yung ating monitor, hindi nakasunod. Yung Acts chapter 3 verse 19 ay sinasabi doon, sa ulado naman natin yan ang sabi ni Peter, when he speaks, that is the first preaching of the apostle after Jesus Christ resurrected. Preaching now the resurrected Christ. At pagkatapos niyang binanghay ang lahat ng mga pangyayari, ang kanyang appeal sa mga tao ngayon, repent ye therefore, that your sins may be blotted out. Maganda. At yun din ang ipinangarang natin kapag nagkakaroon tayo ng evangelistic meeting. Maganda po yun. Repentance. But you know what? Repentance is not a matter of the lips. Lagi mo natin tandaan yun. Because the true meaning of repentance is turning from. Yan. Turning from darkness to light. Yun. Mahalaga po maunawaan natin yun. That is what we call repent. Ye therefore, that your sins may be blotted out. Paano naman yung confess sa linggo, repent ng panluluko pagdating sa Lunes hanggang Sabado. Confess again sa linggo, repent again pagdating ng Marami akong alam yan. Sa palengke pa lang, kapag lumalingki ka, maraming makakikita niyan. You know what I mean? Sasabihin sariwa, pero hindi sariwa, binasa. Pagkatapos, hanggat makakapanloko doon sa mga timbangan, titimbangin nila ng kulang.
And yet, continuously, at narinig mo, saan tayo pupunta pare? Magbabawas lang ng kasalanan. So, parang cycle of repetition. That is not what repentance means. Because repentance, tinatalikuran yung maling kasalanan at ito ay papunta na siya sa isang buhay ng pagbabago. That is what we call repentance. Sa 1 John 1:9, ganun din po ang sinasabi. 1 John, chapter 1 of 1 John. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Napakaganda po nun. Wala pong masama doon, pero ang gusto kong makita, how are we forgiven? From our sins. How God handle our sins before Him. Ano ba ang kahulugan nito sa nagawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Gusto kong tingnan natin ang chapter 1 ng, usisahin po natin, aralin po natin ang chapter 1 ng 1 John, verse 7 and 10. Okay? Tingnan natin. Tingnan natin. Yan, napakaganda. 7 and 10. Yun. But, if we walk, that is verse 7, in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Tuloy natin hanggang 10. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Tapos dito na pumasok yung verse 9. Aralin mabuti, sundan mabuti, if we confess our sins, He, meaning to say God, is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Diyan pa lang sa salitang yan sa verse 10, makikita mo na lahat nagkakasala. Diyan pa lang. Everybody sins. Even the most holy na sinasabi niya person, sin. Kahit pastor, believers, everybody sin. Habang nandito tayo sa lupa. So, whether you agree or not, malilinawan pa po natin yan. So, in that condition, na maraming nagtuturo o nagsasabi na pag hindi mo na i-confess ang iyong kasalanan, paano yun? Pag may mga namamatay nga, naku, paano yan? Kinamatayan niya yung kasalanan o yung may kasalanan siya. Mukhang alam ko yan, nagmura pa yan nakaraang araw. Tapos, namatay na. Or nakagawa ng mga kasalanan ganito. Parang puzzle eh. Parang nasa limbo ang kanyang katayuan. Pero sinasabi natin, dahil believer siya, ligtas siya. Pero, may unconfessed sin eh. May hindi na i-confess na kasalanan. Yun. Ang tingnan po natin mabuti, verse 1 ng chapter 1. Ano tayo? Baba tayo yun. Verse 1. Baba tayo sa verse 1. Yan. Okay? Pansinin nyo ang greetings ni Paul. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. First chapter, ang kanyang revelation, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Sino nagsulat ng First John? It is John the Beloved, the last apostle standing in the island of Patmos. Doon niya tinanggap ang revelation of Jesus Christ sa Book of Revelation. Siya ang huling, ayon sa pagsusuri, siya ang pinakahuling apostol na namatay. And then, kaya sinasabi niya, that which we have handled, nahawakan namin, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you the eternal life which was with the Father, and was manifested to us.
Eto ngayon, sa verse 3. That which we have seen and heard, we declare to you. Palagay nyo sino dito sa chapter 1 ang audience ni Paul, ni John. Pero malaki ang pagkakaiba pagdating sa verse 3, ano? Bago natin puntahan sila sa sasabihin ko. This is the message we have heard from him and declare to you. Kailangan dito magaganap yung tinatawag na rightly dividing the word of truth. Alamin mo kung sino ang pinapatunguhan muna nito, the first context, saka naman ang application. Dito, ang bati niya, hindi siya bumati. Pero pagdating sa chapter 2, tingnan natin ang chapter 2. Analysis lang po ito. Tingnan nyo sa chapter 2. Okay? Woo! My little children. Tapos nandun na, the test of knowing Christ. Yung talagang kilala mo na ba talaga si Kristo. My little children, these things I write to you. Hindi niya ginawa yan sa chapter 1. Sa madaling salita, kailangan mong alamin ang background. Ano ba talaga, Pastor, ang background ng bakit isinulat ang 1 John, 2 John, 3 John? Sino nakakaalam? Okay? Ang 1st and 2nd and 3rd John ay isinulat to combat the Gnostics people. Ano ibig sabihin ng Gnostics? Doon galing ang tinatawag nating katuruan na Gnosticism. Mula sa salitang knowledge. Gnostic, K-N-O-S-T-I-S-M. That is Gnosticism. Alam niyo po ang Gnostics, mga Gnosticism, yan po ang tinatawag natin parang false belief about knowing Jesus Christ. Kasi ang belief nila, sila yung nagtuturo, yung mga Gnostics, during the time of John, 1st century, na yun daw kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi totoong siya ay nahirapan. Because He is partly God and partly human. Kung baga sa ating pananaw sa ngayon, parang phantom. Parang siya si Superman. Dahil siya ay half God, partly God, yung mga aray niya at mga pasakit sa kanya sa cross, drama lang yun. Hindi raw talaga totoong nakaramdam. Yan ang katuruan ng Gnostics. Hindi talaga siya nakaramdam ng tunay na hirap. Kaya yung sigaw niya, my God, why thou hast forsaken me, na sobrang nahirapan ng Panginoon, sabi ng mga Gnostics, ay ano lang daw yun, drama lang yun. So, ito ang dahilan kung bakit sinulat ni Paul, and he is in the first chapter, hindi niya in-address na my little children. Hindi ito ina-address sa mga hindi pa believer. Okay? So, napakaganda po makuha ko natin ito, mga kapatid. Right believing, I believe, will lead us to a right living. Bakit may mga kulto? Bakit may mga false teachers o false prophets? Marami silang tagasunod. Dahil ang tinanggap nila, mali katuruan. Hindi lahat mali. Yan ang gusto kong linawin, ang tinuturo ng cults. Isinasama nila ang maling turo sa mga tamang katuruan. Ang tawag doon ay saksak sinagol. And sabi po ng Bible, bawal po talaga yan. Rightly dividing the word of truth, sabi ni Paul kay Timothy. Pagkatapos sa Revelation, bawal magdagdag, bawal magbawas. So very strict ang pamantayan po ng pagdadala ng salita ng Diyos. Kaya magiging dapat sana ay hindi tayo dapat yumayakap o ini-embrace ang katuruan na mukhang galing sa ibang bansa. Kasi pumunta lang naman dito sa Pilipinas yan eh. Kung aralin natin sa history ng Pilipinas, ang katuruan minana ng Pilipino, grabe ha, mula paganism, napunta tayo sa Christianism, ang iba Muslim. Pero anong in-embrace natin katuruan?
Roman Catholicism through the Spaniards. Pero anong ginawa ng mga Espanyol sa ating mga ninuno? They call our forefathers as Indio. Mga mangmang, yun ang tawag nila. At ang sabi ng mga Friday, hindi ko makalimutan to, pinag-aralan pa namin to sa nung ako ay nasa elementary pa, no? Na let them remain Indio or innocent in English so that they will be easy to rule. So, masyado tayong pinaikot na masyado at ang gamit ng pag-conquer sa atin ay relihiyon. At kung titingnan natin mabuti yan, maraming mali na in-embrace ang mga Pilipino ngayon. Bawal na bawal nga yung tinatawag nating graven image, pero marami ng paliwanag ngayon. Kisyo ganito, kisyo ganyan. Pero mukhang tawagin natin sound reasonable, human reason. Logical, maganda ang paliwanag but not biblical. That is the problem. Kaya dapat kung aralin natin ang Bible, let the Bible speak. And ang duty natin talaga sa Bible, para sa akin, sa totoo lang, it is not for you first to interpret, but it is first to understand through the wisdom of the Holy Spirit. Understand the Word. Aralin mo mabuti yan. Saliksikin mabuti. Ano ba talaga ang unang-unang tinuturo nito? Ngayon, ito na ho tayo. Kaya nga, dinadigest natin mabuti, ano ba talaga ang ibig sabihin ng confession at kapatawaran sa kasalanan. Lagi nating tandaan, sinulat ang 1 John, hindi pa po, ito ay pinapaliwanag niya pa lamang, o pinapakita niya, parang nag-witness siya sa mga taga doon. Okay? At sinulat niya to para malaman nila na sa mga unbeliever, si Kristo ganito, na kanilang wini-witness. This is the message that we proclaim to you. At now, chapter 2, mga kapatid, dito na niya pumasok yung ang kanyang audience ay mga believers na. At dito ay sinabi niya, I write to you, my little children. Si Peter, balikan natin si Peter sa Acts 3:19. Brothers and sisters, sino ang ina-address ni Peter at that time? Is it the church? Church na ba talaga yon? No. Nagsisimula pa lamang ang church at during the time. At ang ina-address niyang mga crowds are people who are religious people, but they are not believers of Christ. Natural lang na i-offer niya yung invitation to repent. Because turning to the new wineskin from the old wineskin. At itong tinuturo ko na ito, marami akong mga kabaro, marahil, o mga fellow natin talaga, na maaaring nahirating kasi doon sa katuruan, na kailangan talaga, sa tuwing magkakasala ang isang tao, talagang kailangan mag-confess. Eh paano yung hindi mo na i-confess? Ay di remaining sin yun sa iyo. That is the irony. Yun ang gusto kong linawin John chapter 2, verses 1 and 2. We will observe that John never imposed to those children, close and quote, mga Kristiyano yun, mga anak ng Diyos yun na kagaya niya, kagaya ko. Never imposed that if anyone sin, confess. Confession. To confess their sin. But, ano po ang emphasis niya? Reminding them of the atoning work of sacrifice of Jesus at Calvary. Look at this. Christ the righteous, an advocate, and He Himself is the propitiation for our sins. And not for us, ours only, but also for the whole world. Mga kapatid, it's always pointing this sinning Christian o yung pong nadapang Kristiyano, nagkamali, nagkasalang Kristiyano, pointing to the finished work of Calvary. Palagi. At aralin natin itong mabuti. Kahit sa turo ni Paul at sa kabuuhang katuruan ng Bible.
just open your mind and your heart and understanding. Careful study of God's Word. Take note. Tandaan niyo po ito. The word advocate, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin niya? Advocate? It is just like an attorney. Meron kang lawyer. Guilty ka. The devil is pointing finger at you. Sasabihin ng demonyo doon sa harap ng Diyos. O papasukin mo ba yan si Pastor Maravilla? Eh nagkamali yan. Ang daming kasalanan yan. O sasabihin niya. Ang iyong whole of justice of heaven, if anyone sins shall die. Any soul so sin shall die. Sasagot sa tabi ng Panginoon. Kaya nga naupo ang ating Panginoong Jesucristo sa bandang kanan. At sasagot ang Panginoon, sabi niya, you are right. Tama ka, Satan. That any soul so sin shall die. But, if someone dies for them, or for him, shall he die? Ito ho ang kahulugan ng binayaran ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Patuloy po natin. Ito ang kahulugan that eternal redemption and punishment of our sin was given to the Lord Jesus Christ. Take note also, tandaan niyo pong mabuti ito. Verses 12, 13. Iakyat na, ayan na natin ang konti. Ayan o. Tingnan natin sa, sa Ibang Translation, NIV. Okay. O, ayan o. Ang linaw-linaw. Reasons for writing. Reasons. I am writing to you, dear children. O, address na to. Kasi chapter to yan eh. Naka-address po to sa mga anak niya o mga Kristiyano. Because your sins had been forgiven. On account of what? Of your too much confession? Hindi po yan ang nakalagay eh. On account of His name. Whose name? Si Jesus Christ. Siya talaga ang dapat na central focus. Hindi yung galing mo para mangumpisan. Hindi yung kakayahan mo. Because being saved and salvation was given as a gift. May connection yan sa iyong kaligtasan. Kaya ang tanong lagi, ligtas ba siya? I-believer yan eh. Pero hindi eh. Ano yan eh? Ganito yan eh. Ligtas ba yun? Yun ang malaking problema. Kaya nagtatalo ang kaisipan. However, tuloy natin. Verse 13. I am writing to you fathers because you know Him. Believer siya. I am writing to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him, who is from the beginning. I write to you, young men. Mga magulang at mga kapatid, because you are strong. Ituloy na natin sa ito. Ayun, ang ganda oh. I write to you, young men, mga binata, sabi niyan sa Tagalog, because you are strong and the Word of God lives in you and you have overcome the evil one. Paano mo ma-overcome yun kung lagi ka nalang dinuduro-duro ng demonyo? Hoy, hindi mo ba nakalimutan na ganito ka? Hoy, hindi mo ba nakalimutan na ganun ka? Ito ginawa mo ah. Ito ginawa mo ah. You see that? Because they are more than sin conscious rather than forgiven conscious. And the devil wants you to enslave on your past. At sasabihin niya, meron ka pang hindi na-confess. Meron ka pang tinatago, may tinitira ka. Yun. Tuloy-tuloy po tayo. Let's continue. It's really a wow of discovery na dapat makuha ng bawat anak ng Diyos para makuha niya ang liberation, ang kanyang katagumpayan sa tinatawag na paano siya mamumuhay bilang isang Kristiyano. Why do churches, ito ang tanong ko, big question. Why do there are churches, even born-again or evangelicals, without any offense? But check, once again, check lang. Yun ang katanungan ko. Teaches, confess, unending confession of sins. Pag hindi mo na-confess, paano na lang?
Parang wala tayong pinagkaiba sa Roman Catholic niyan. Na tinuruan ng mga, na pagdating ng linggo, bawas sa kasalanan, mangumpisal ka ng mga pero yung iba, pero pagkagaling mo mangumpisal, balik ka na naman ulit doon. Cycle of repetition. Yun lang po ang gusto kong makita ng bawat isa. Tuloy po tayo. The ironic of confess and confess. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng ironic? Ito yung sinasabi ng ng Bible o ng sinasabi ng isang tao, and yet iba naman yung meaning. Ironic. Alam niyo po ba kung ano? Ito yun the ironic of unless you confess your sin. Unless you confess your sin and you die. This is my challenge to those people who advocate this unending confession. Okay? Ito ang challenge ko. Be sure na bago ka matulog, tandaan nyo to andun andun ang stand nyo, ang stand ng ilan To those who are standing for this, unless you confess, sabi nila. So ito ang challenge ko sa lahat. Be sure you confess all. Close and quote, all, lahat. Your sins to God before you die. Otherwise, sasabit ka. Yan ang katotohanan yan. Kung susundan natin yung ganung katuruan. What are sins everyone must confess? Dito, matatauhan ng bawat isa. Matatauhan tayo. Okay? Number 1. What is the meaning of sin? Sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of, sa ibang fall short of the glory of God. Hindi siya nakaabot sa antas ng Panginoon. Hindi siya nakaabot. Sa sarili mong kakayahan, hindi natin kaya talagang abutin yun. Kaya sasabihin nyo, namatay na si Kristo Oo nga pero bumabalik pa rin tayo sa old wineskins, di ba? Okay? Ito yung kaibahan na gusto ko makita naman. So Romans 3:23, sabit na kaagad. Falling short or coming short of God's standard. Ang tanong, are you living in that standard palagi? Isasabihin mo namatay si Kristo. Tama. Pero, bumabalik ka doon sa confess and confess. Ibinabalik mo doon sa kakayanan mo. Sinasabi mong, eto yung ironic Sinasabi mong, hindi, nasuklog na sa akin ng righteousness ni Jesus Christ. Pero, you say to yourself, at the back of your mind, unless I confess my sin, baka sumabit ako. Look at that. So, hindi ko sinasabi na bawal o kaya hindi ka dapat lumapit sa Panginoon para magpakumbaba pag nadapa o nagkamali ka, no? Pero, unawain natin mabuti ng mas malalim. What you should sure to confess all, kung doon ka mananangan sa iyong kakayahang mag-confess ng lahat. 10 Commandments, we all violators of it. Bakit? Kasi sinasabi kapag doon sa gustong i-justify ang kanyang sarili, sa Galatians, sa pamamagitan ng batas, ay dapat kargo niya na tuparin lahat. Pero ano ang sabi ni Jesus Christ? Ito, Matthew chapter 5, verse 21, 22, 27. Sa 21, you have heard. Hindi yata ako nasusundan. Matthew na ba ito? Ito na. You have heard that it was said to those of old time. Ano yung tinatawag ni Jesus Christ? Si Christ ano yung sasalita dito? Gospel of Matthew. Old. Yun pong Old Testament. You or commandment. You shall not murder. And whoever murders will be in danger of judgment. Look at that. Pero sabi niya, sa verse 22, but I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother Raka shall be in danger of counsel. Makikita niyo po, judgment So sa madaling salita, lalo na pagdating sa 27, verse 27, pakitaas na konti. Ayun you have heard about adultery in the heart. You have heard that it was said to those of old. Again, sa commandment niya, you shall not commit adultery. Verse 28, ano nakalagay?
But I say to you, that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery in his heart. Ang bigat, tunay, totoo, at hindi matatawaran ang salita ng Diyos. So everybody should confess the weaknesses. Sa ganitong pangalawa pa lamang po yan sa aking challenge. So you must be sure to confess all those. Sin of the eyes, sin of the thoughts, sin of the lips, sin of action. And number 3, you know it is good. Sabi ni James 4:17. Basahin natin. It's also a sin. 4:17. Therefore, to him who knows to do good, alam mo na maganda ang dapat gawin, and does not do it, hindi mo nagawa, to him, it is sin. Lahat ba ng mga bagay na mabuti, na alam mo ang dapat gawin, ay nagawa mo? Every day we fail. Every day we fail. Think of good things that you have not done. Everything we fail. Mga magulang at mga kapatid. Every day. Therefore, every day, you have to mention all those things bago ka matulog to make sure that you have been forgiven before you sleep. Otherwise, delikado. Baka pag nagising, huli na. Kung yun ang batayan, yun ang tinutukoy ko po, mga magulang, mga beloved of the Lord. Sa madaling salita, may number 4 pa na challenge. Sins of thoughts, lips, action, eyes, ang tawag doon, sin of, in general, omission. Hindi mo nagawa na dapat gawin. Sin, kasalanan pa rin yun. Yung sinasabi ni James. Sin of omission, yung nagawa mo. Thought, deeds, lips, nagawa mo yun. You said wrong words. Nambola ka ng tao. That is also a form of sin. Di ba? Kaya all those things, all of the above, are your burden to confess. If that is the perimeter ng tinatawag na kapatawaran ng iyong kasalanan. Despite that you are already a child of God, despite that you are already a Christian, all of those of the above na binanggit ko are your burden. Bago ka matulog, make sure na talagang na-confess mo lahat yun. What do I mean? Let's go back to John's invitation to the unbeliever. Balikan natin ang 1 John chapter 1. Ang kanyang paliwanag dito, magbibigay ng linaw sa bawat lumalapit sa Diyos about their sin and their forgiveness. Balikan natin ang mabuti. Verse 7. Where is verse 7? Ayun. Kung pwede natin i-highlight ito sa inyong Bible. Ako sa Bible ko, nilagyan ko ng highlight yan. Highlighter. Tingnan niyo pong mabuti. Look at this. But, pakibabangan ng konti. If we walk in the light, walking in the light is not, hindi sinabing according to the light. Okay? Iba yun. Simple meaning and simple words means a lot. Study diligently the Word of God. Yun ang tukoy na atin. But if we walk in the light, as He is in the light, Kristiyano ka na anak ka na ng Diyos eh. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from, ano nakalagay? All sin. Napakaganda mo. Sinabi, ito tatanong ko if we confess, di ba? Ito kasi verse 9, appeal niya to sa mga gnostics o sa mga unbelievers. But the process God to remove the sin of a person o believer is nakabase sa ginawa ni Kristo sa cross. Cleanses. The blood that is shed on the cross of Calvary. It is the power. It is the living, liquid power na talagang gumagalaw siya para
i-apply ng Diyos Ama sa mga taong lumalapit sa Diyos at naniniwala sa Diyos. Believe me. In fact, doon sa mga pag-aaral sa gospel, hindi lang ginamit yung hindi ginagamit yan doon sa nakabayubay sa cross na isang kriminal. Anong sabi niya? Jesus, alalahanin mo ako. He just believed that Jesus Christ has a kingdom. Anong sinabi ni Christ? Sabi niya, hindi, kailangan mo confess ka muna ng iyong mga kasalanan. But that believing to Him qualified Him. Qualified Him. Napakaganda pong makita ng Walsa sa atin. At magbibigay po ako ng linaw dito. Lagi niyong tandaan na ang bottom line of God's forgiveness is the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. It is not because of many of your confession of your sin. Tinanggap mo na si Kristo, ang buhay na ito, dapat ipamuhay mo na lang. Walk in the light. Walk in the kingdom of light. At ito po ay magbibigay ko ng isang napakagandang illustration sa inyo. May isang batang lalaki, maliit na namamasyal, no? Namamasyal siya. At nakakita siya, it seems na nasa field o kaya nasa gubat, nakakita siya ng isang bagay na parang bato. Okay? Tapos yung bato na yon, nung nilinis niya mula sa mga putik, makintab. Ang ganda. Sa tingin ko parang semi-gold, no? Parang gold. So ginawa niya itong treasure laruan niya. Kasi kung makikita niya na kung kumikinang, tuwan-tuwa yung bata. So ginawa niya itong favorite toy niya o laruan niya. Pero nag-aalala siya na kapag dinala niya sa bahay nila, ng mga kapatid siya, baka makuha ng iba. Okay? At pag-interesan din. So ang ginawa niya, hindi niya nila sa bahay niya, tinago niya sa lupa. The problem is, tuwing lalabas siya, kinabukasan, pag kinuha niya yung kanyang paboritong bato, na gusto niya tingnan talaga, na laruan, kumikinang. Ang problema niya, tuwing umaga, nililinis niya. Dahil sa pagtago niya dito sa lupa, sa putik, napuputikan siya. So ganun ang cycle. Lagi na lang siya, pupunta siya, tatakbo siya doon sa tubig, no? Sa sapa. Pagkatapos, ito ay kanyang nilinisan. Tapos yun, tuwa-tuwa siya, laruin. Paborito niya kasi yun. Isang araw, napagod yung bata sa kalilinis. Sabi niya, paano ko dapat yun? Sabi niya, lagi ko na lang itong nililinisan. Sabi niya, kasi pag hindi ko nilinis, hindi siya kumikintab. Okay? May kahulugan ito sa buhay ng isang tao, isang anak ng Diyos, no? Na hindi maiwasan, nagkakamali tayo, napuputikan tayo, nadudumihan tayo ng kasalanan. No? Nadudumihan tayo. So, ang ginawa ng bata na yon, doon sa kanyang laruang kumikinang, naisip niya, huwag niya nang itago sa putik. May falls doon, may maliit na dinadaloy ng tubig sa rocks, no? So, ang ginawa niya, may siningit, dinadaloy ng tubig, siningit niya doon niya tinatago. So, laging nadadaloy ng tubig, kaya yung inang niya ay hindi natatabunan ng dumi. Ngayon, everyday, pagkuha niya, malinis. Everyday, pagkuha niya, malinis. Alam niyo ang moral lesson dito, mga kapatid? The word cleanses us from all sin na itinuro ng ating Panginoon. Dito cleanse at ito ay malinaw na inaaral po ng inyong lingkod. Ang original text niyan in Greek, this is a present continuous tense. Cleanses. Meaning, sa anak ng Diyos, para tayong nakalagay sa tinatawag na as we walk with Jesus, though minsan nadadapa tayo, nagkakamali, hindi na yon ang attitude natin. Dahil pure na tayo, na purify na tayo ng dugo. Binago na. Kung naniniwala kayo sa tinatawag na 2 Corinthians 5:17, behold, if anyone in Christ, he is a new creation.
old things. Hindi na ikaw yung dati na mahilig maglublob, no, sa kasalanan. Iniba na tayo. That's what it means. But because we are human, we are prone to commit mistakes, and I am not encouraging you to continue. Pero kahit sinong binago ng Panginoon, ang attitude of the heart niya, he never or she never dwell in that kind of life. Iba na ang buhay niya. It can be proven by any one of us or any one of you na nakaranas ng tinanggap, simula ng tinanggap niyo si Kristo. Iniba na kayo. And that is exactly what happened sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At pagdating mo sa 18, 19, pagdating sa 20, 22, 20, hanggang 22, napakaganda ng paliwanag ni Paul. Sabi niya, that he, itinuro niya uli sa cross ng Panginoon, that he who do not sin becomes sin for us. Grabe ha. Kasi nga, inuha na ng Diyos yun para sa iyo eh. Ipinatong niya yun kay Kristo. Sa 22, sinuklop sa iyo o sa akin ang righteousness ng Son of God who died on the cross of Calvary. It's liberating, mga kapatid. It's liberating. And ang tanong, remaining question is, what happened when a Christian sins? Nadadapa eh. Nagkakasala eh. Binanggit ko nga sa inyo yung 1, 2, 3, 4 na kasalanan kung dadaanin natin sa confession. Pag may nakalimutan ka, yari ka, di ba? Pero it is not. Because God, in His great mercy and love, through the sacrifice of the Lord Jesus Christ, that is the legacy of the cross, na hindi dapat makalimutan ng mga mananampalataya. Do not go back to the old wineskins. Yan ang paalala ni Paul. Sabi niya, ang buhos ng paglilinis ng Panginoon sa atin as an advocate natin sa harap ng Diyos Ama is a continuous present tense na patuloy na para kang nakasahod sa tuloy-tuloy na buhos ng tinatawag nating waterfalls of forgiveness of God. Hallelujah! It's liberating for you bilang child of God, mga kapatid. It is not based on how much confession have you done. No, it is the finished work of Christ. At inilagay niya tayo doon sa shower na yon. God always showering us a fresh forgiveness. A fresh when we come to Him. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa pamilya. Sinabi na ni Kristo pa ulit-ulit yan eh. Sabi niya sa mga anak niya, sa mga anak, bilang ikaw ay a good father or a good mother. Tandaan nyo, kapag nagkasala ang anak mo, itatakwin mo sa kagad, yun eh. Hindi po. Hindi po. Nagkamali siya. Didisiplinahin mo lang siya. Pero ang pag-ibig, nawala na? Hindi po. You're just executing discipline para yung bata matuto ng tama. Mga kapatid, sabi ni Christ, kapag ang bata, kailangan mo lang mag-confess, pag sinabi mo sa kanya na, nagkamali ka, aaminin niya yun sa'yo. Aaminin niya yun. And then pagkatapos, sasabihin niya lang, sabi niya sa kanya, sasabihin mo, i-confirm mo sa bata, sabi niya, I love you, son, o I love you, my daughter. That's why, I want you to know na nagkamali ka. Pero, kaya mo lang ba siya tinatawad dahil natuto siya mag-confess sa'yo? Hindi po. Ang pagmamahal mo nandun pa rin sa bata na yun. At ang pagpapatawad, alam ko, deep inside your heart, tinatawad mo na siya. You only want that child to be disciplined para magabayan siya sa tamang pamumuhay. Pero ang pag-ibig hindi nawawala. At ganun po. At anong sabi ni Christ? Human nature lang yan. Kung kayo nga na masasama, sabi niya, marunong kayo magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. How much more your heavenly Father who is in heaven? How much more? Wow, grabe, mga magulang at mga kapatid. So, dito po sa ilustrasyon ng batang ito, natagpuan niya ang kapahingahan na hindi na siya laging naglilinis ng kanyang at ito po, ganun din sa buhay natin. It is a present, continuous, parang bumubuhos na patuloy na paglilinis sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sabi nga natin, sabi ni Paul hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hindi ko sinasabi na na-attain ko na. Pero sabi niya, itong ginagawa ko, nagpapatuloy ako. Kapatid, God is
continuously chopping something that is rough in our humanity, in our faces, para patuloy tayong maging makinis at precious sa harapan ng Panginoon. Tingnan niyo po, at ito po ay sinusubscribe o sinususugan Colosas 1.13. Lapit na po ako magtapos dito. Colosas 1.13. Yan. He writing to the Colossian Christians. Tandaan nyo, mga Kristiyano to, audience ni Paul. Sabi niya, He has delivered us from the power of darkness and conveyed, transferred us, sa malinaw na English, tinransfer na tayo into the kingdom of the Son He loved. Sa NIV, of His dear Son. He transferred us from the kingdom of darkness, mula doon sa kasalanan, alipin ang kasalanan, patungo na sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, Jesus Christ. Pag tinignan mo sa Hebrews, it is very consistent, believe me. Very consistent. Hebrews chapter 9, verse 12. Eto na siya. Ayun. Christ came as a high priest of the good things to come, with a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is not of this creation, not with the blood of goats and calves, but with His own blood. He entered the most holy place. Pakibasa nga to, once and for all. Once. His death and His pronouncement, tetelestai, it is finished. Naganap na. And He offered that sacrifice once and for all. Apply natin to sa ating sarili. Kailan namatay si Kristo? Ako, sa akin na lang. Kaya i-illustrate ko na lang po. Namatay si Kristo more than 2,000 years ago. Kasi doon nagsimula po ang counting eh. No? Ang AD, Anno Domini, in the year of our Lord. Pero kailan ka pinanganak? Kailan po ako pinanganak? 19. Okay? So, yung balay ko, mas nauna sa akin yan. Okay, 19th century na ako pinanganak. Okay? But Jesus Christ died on the 33 AD pa lang. Wala pang 1 century. I was born 19th century. That cross and the blood of the cross on Calvary was very much effective. That November 20, 1976, that very hour that I surrendered my life to Jesus until today. Kailan na-apply yun? In the very future. Hindi, wala pa ako sa hinagap. But that blood of Jesus was powerful to release me from the bondage of sin or in slavery of the darkness. Transferred from darkness to light. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay hindi lamang doon na susukat ang kakayahan ng banal na dugo ni Kristo. It's more than even in our next generation. Tandaan niyo pong mabuti yan. At isa pa, napakaganda pong makita ng bawat isa sa atin ito. All of those who focus not by confessing but by what Jesus Christ done on the cross of Calvary are all consistent. Once again, basahin po ninyo sa chapter 10 verse 8. Ito pinapag-linaw to. Dito nga sinasabi ng author eh. Ayun. Previously, saying, doon kaya tayo sa NIV, mag-aanggaang na English. 8. First, He said, ang nagsasabi dito ay ang Diyos. Ay ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Ito yung ginampanan niya na ipinapaliwanag ni Paul. Napakaganda ng paliwanag niya sa Hebrews. Sacrifices and offering, burnt offerings and sin offering, you did not desire. Yun po ang ginagawa sa Old Testament. Nor were you pleased with them, though they were offered in accordance with the law. Then He said, here I am. I have come to do your will. He sets aside the first and established the second. That first is Old Testament and the New Testament.
And by that will, yung testamento, we have been made holy. Through what? Much of your confession? Brothers and sisters, hindi yan ang nakasulat sa Bible. Through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ibinabalik muli ng author o writer ng Hebrews ang naganap at ginampanan ni Kristo sa cross ng Calvary. Once and for all. We have been made holy. We have been made holy. Ayaw mo bang tanggapin yan? Nilinis ka na. Pure. Through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Ganun po, mga magulang. That repentance was addressed to the unbelieving Jew na address ni Peter. And also, 1 John chapter 1. But sa 1 John chapter 2, never mo nang makita yung napaulit-ulit na sinasabi yan. Kundi itinuturo sila ng mga anak ng Diyos sa ginawa ni Kristo na mayroon kayong lawyer. You have an advocate. Because the blood of Jesus Christ is continuously, those who are Christians, continuously refreshing us the forgiveness of sins. Hallelujah. Hindi dahil sa dami ng iyong mga kinonfess. Dahil sigurado ako, marami kang nakalimutan. Sasabit ka kung doon lang. At kapag doon, sasabit ka pa rin sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sasabit ka doon. Bakit? Not of good works, not of human efforts. Kaya ka naligtas. It is by virtue of what Jesus Christ have done on the cross of Calvary. Napakaganda. Magtatapos na po ako dito sa ilang verses na lamang. Hallelujah. Yun pong Ephesians 5, sa sinasabi kong continuous present tense, kanina sa 1 John 1:7, ay inayudahan po yan sa Ephesians chapter 5, 25 hanggang 26. Bukan nga natin. Ito, tingnan niyo po, napakaganda nito. Husbands, inihalin tulad, kasi si Kristo ang ating bridegroom. Pero, inihalin tulad niya sa the closest relationship, ang pagiging Kristiyano, yun pong relasyon ng husband and wife. Husbands, love your wives. So, tingnan niyo po mabuti ang kasunod. Just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Hindi lamang po ginawang modelo ang pag-ibig na ito ni Kristo ng mga husband sa kanyang asawa, babae, kundi hindi lang siya modelo, inihalin tulad niya kung paano ang ginawa ni Kristo, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Anong ginawa ba ni Kristo? Muli, itinutumbok doon sa cross of Calvary when He died for the sinners. Sacrificial love. Alam po niyo ang kasunod niyan? Verse 27, that He might present her to Himself. Sino yung tinutukoy dito? A glorious church. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Wow! Sino ang luminis nun? At sino ang gumawa ng paglilinis nun? Hindi yung tao. It is Christ. He is the one cleansing. Dahil ayaw niya. Parang kagaya ng bata doon, no? Na laging nadudumihan yung kanyang paborito pero inilagay niya sa at napakaganda po ng nangyari. Tingnan po ninyo mabuti. This cleansing na sinasabi dito, sanctify, cleansing, washing of water, that He might present Edison. Ito pa. 32. Okay? Okay. Verse 32. May sinabi pa siya dito. This is a great mystery. Once again. Sabi ni Paul mismo, isang dakila na hiwaga itong sinasabi ko sa inyo. Sabi niya. Pero nevertheless, sabi nga naman, but I speak concerning Christ and the church.
Kinuha niyang modelo ang pag-ibig natin ni Kristo para sa pagsasama ng asawa, pero sabi niya, hindi talaga yung pag-aasawa ang kundi sabi niya, dakilang misteryo ito, ngunit ako nagsasalita sa inyo tungkol kay Kristo at sa kanyang iglesia, sa mga believer, sa atin. Ano po yun? Nevertheless, let it one of you particularly love his own wife as himself, and let the wife say that he respects her husband. Pagkaganda! Hindi lamang po ito pagsasama, kundi ito po ay kung gaano kadakilang misteryo na ginawa ni Kristo sa kanyang church, sa mga believers, sa mga mananampalataya. It's a greater mystery than the relationship of a husband and wife. But that is the closest illustration that God can figure out our relationship with Him. Hallelujah. I am very, very happy na makita ang mga katotohanan ito. Interestingly, magtatapos po ako sa dalawang book na lang. Dalawang verses na lang ating titingnan. I-note po natin sa 1 Corinthians chapter 12. Okay? At chapter 6, verse 12. Isa pa uli ito sa mga kalagayan ng mga Kristiyano. Pag-aralan nyo mabuti. Verse 12. Kinagalitan, nirebuke ni Paul ang mga Corinthian Christians. Nirebuke ni Paul. Sabi niya, ang dami yung mga kasalanan dyan. Pero papaano niya inilagay sila sa pagtutuwid? Basahin natin. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Foods for the stomach, and stomach for food, but God will destroy both it and them. Now, the body is not for sexual immorality. May problema. But for the Lord, and the Lord for the body. And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Very offensive na kasalanan po ito sa iglesia, sa church, sa believers. Ang tindi ng rebuke ni Paul dito. Certainly not, sabi niya. Or do you not know that who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Binigyan emphasis niya. 18. Hallelujah. Hanggang 19 yan eh. 18 hanggang 19. Pakitaas. Yun. Flee! Sabi niya. Iwasan nyo. Lumayo kayo. Sabi niya. This is a sin of the Corinthian church. Every sin that a man does is outside the body. But he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? You were bought with a price. Pasok ulit kung paano ang ginawa ni Kristo sa kanila. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Brothers and sisters, this again is a talagang sabihin natin harap-harapang rebuke na to sa church. Pero anong sabi niya? Did Paul said to these Christians, unless you confess all your sins, you will not be forgiven. Pero he reminded these people that they were washed, that they were cleansed, but their body is the temple of the Holy Spirit. What does it mean? Pakinggan nyo itong mabuti. What does it mean? Sinning people na to. May kasalanan na nga to, kaya niya nire-rebuke eh. Pero niremind niya na sila ay templo ng banal na Espiritu. Because they are believers. Parang sinasabi niya, mahiya kayo. Mahiya kayo. Hindi dapat sa inyo yan. Mga templo na kayo ng banal na Espiritu, mahiya kayo. Hindi yan ang dapat na inyong patuloy niyang ibinabalik sa napakagandang sitwasyon ang ginawa ni Kristo sa kanila. Nilinis na kayo, sabi niya. Napakaganda. And then finally, in Luke chapter 7, 44 to 50. Okay? 44. Sino ang mga players dito? Ang mga taong nakalagay sa Lucas. Okay? Luke chapter 7, verse 44 to 50. Tingnan niyo ang kwento.
Hindi ito kwento. This is really history sa ginawa ni Kristo. The life and ministry of the Lord. Sabi niya, then he turned to the woman and said to Simon. Yung Simon na to kasi isang Pariseo to na nag-invite kay Kristo. Excuse me, let's correct the memory. Ibang Simon ito, hindi ito yung kanyang disciple. Okay? Hindi natin mabuti. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? Pinakili ko na lang eh. Pwede natin makuha ang background sa woman yun. I entered your house, sabi niya kay Simon. Hindi yung kanyang disciple to, iba. You gave me no water for my feet. But she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. Pinupunasan. Hindi ito ang anointing of Lazarus ni Martha. Sino ba yun? Yung nag-anoint na bago mamatay si Kristo. Hindi pa ito. This woman has no name. You gave me no kiss, sabi ni Jesus Christ doon sa Pariseo. But this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. You did not anoint my head with oil. Tingnan niyo mga gravity na pinagsasabi ni Kristo. But this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. Pinakita ng babae. Nag-confess na yung babae. Pinakita niya na. But to whom little is forgiven, the same loves little. Ang nagmamahal ng kaunti, dahil maliit lang ang pakiramdam niya sa pinurgib sa kanya. Kaya kunti lang din ang pagmamahal niya. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, akala natin kunti lang ang pinurgib sa atin. We are worse because we are all hell-deserving sinners without Christ. All of us are hell-deserving sinners without that finished work on the cross of Calvary of our Lord Jesus Christ. Walang maliit na kasalanan. Hindi ako naniwala doon sa tinatawag ng mortal, venial at saka mga little sins. All sins, sabi po doon, all have sinned. And the wages of sin is death. Mga magulang at mga kapatid. We are all, sabi ko nga. Pero alam niyo ba? Yung babaeng ito, alam niyo po kung anong kanyang kasalanan? She was a hardened woman. Condemned ng mga religious people. Ng mga feeling righteous. Feeling righteous. Feeling lang. Kasi, ginagawa daw nila lahat. You know what? Much justified sa harap ng Diyos ang babae ito. At sinabi niya pa, siya ay nagmahal ng malaki sapagkat nararamdaman niya napakalaki ng kanyang kasalanan. Mga magulang at mga kapatid, ano kaya sa palagay ninyo pag alis ng babae niyo, naramdam niya na siya ay tinatawag? Samantalang kinukondem ng mga religious, feeling righteous people because they have much of their saying, sabi nga nung Sadducees and Pharisees. Papasalamat ako dahil ginawa ko ito, dahil ginawa ko ito, dahil ginawa ko yun. Pero yung Pariseo, nagpakumbaba. Mga magulang at mga kapatid, it is not by virtue of what you done, of much confession. It is by virtue of what Jesus Christ done on the cross of Calvary. The power of the blood that cleanses us. Hindi po, wag ho bumalik na yung sinasabi ito ay sinasabi ng mga ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos na nakabilanggo sa cycle of repetition ang mga tao. Kaya sinasabi ko na hindi po masama ang tayo ay tayo ay magpakumbaba, tayo ay magsisi sa ating alam na nagawang kasalanan. Pero hindi po sa dami ng ginawa mong confession, kaya you become righteous. The point is,
We become righteous because of what Jesus Christ done on the cross of Calvary and how He forgave us. At ang buhay na ito ay napakaganda na kaya natin ipinamumuhay ito ay malaya na tayo, liberate us from the bondage of that sin conscious problem na laging ipinapamukha ng demonyo sa harapan ng mga anak ng Diyos. Yun lang naman, demonyo ang accuser eh. Sa totoo lang eh. Pero salamat kaya naglagay si Jesus Christ siya as advocate, sabi ni John. Sabi niya. At alam niyo po, I invite everybody, when you are truly a Christian, I invite you to continue to live in that freedom. Freedom to love God, to serve God. Freedom to do good para sa ating Panginoon. Pero wag mo isalalay sa iyong sarili na kaya ka lang napatawad kasi ang dami mong na-confess na kasalanan. Hindi ka makakalaya diyan. Ang tunay na buhay ng isang anak ng Diyos, alam niya consciously na siya ay pinalaya sa tinatawag nating kapangyarihan ng kasalanan at siya ay binigyan na ng Panginoon ng kalayaan. At wala siyang dapat gawin simula sa araw na yun na tinanggap niya yung kapatawaran yun ay mamuhay, magmahal, maglingkod sa Diyos at ganun din sa kapwa-tao. Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawan ay bigay po natin ng may kalulatian para sa ginampanan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo ang lahat ng kapurihan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you. God loves you. God loves you. I love you all. In Jesus' name. Amen.